Sa ibang balita, sinabi ni US President Joe Biden na pumayag na ang Egypt na buksan ang Rafah border crossing para sa humanitarian aid. Sa harap naman ng tumitinding gyera, nangako o nagkaroon naman ng bakbakan ng puwersa ng Israel sa grupong Hezbollah sa Lebanon kung saan ilang miyembro nito ang nasawi. Ang sentro ng balita mula kay Joyce Salamatin. Naglabas ng video ang Israel Defense Force na nagpapakita ng Al-Ali Hospital bago at matapos ang umano'y pumalyang rocket missile ng Jihad. Layo nito na patunayan na ang Islamic group at hindi ang Israel ang nasa likod ng pagpapasabog sa ospital sa Gaza. Giit ng Israel, high impact ang kanilang mga armas na kadalasan nagdudulot ng crater sa mga site. Kung mapapansin nila, walang makikitang crater sa paligid ng pinasabog ng ospital. Mababatid na halos 500 ang nasawi sa pag-atake sa naturang hospital. Personal namang inihayag ni US President Joe Biden ang pagsuporta sa Israel. Naniniwala rin siyang hindi Israel ang dapat sisihin sa nangyaring pagsabog sa ospital kundi ang Islamic militants. Sa ngayon, patuloy na iginigiit ng Israel sa Hamas na pakawalan na ang mahigit 200 nitong hostages. Kasunod na rin ito ng panawagan ng mga pamilya ng mga dinukot na sibilyan matapos ilabas ng Hamas ang video ng isang hostage na babae noong isang araw. Inanunsyo naman ni Biden na pumayag na ang Egypt na buksan ang Rafah border crossing para sa nasa 20 truck ng humanitarian aid para sa Gaza. Mababatid na unang nag-alangan ng Egypt na buksan ang Rafah border sa pangambang makapasok ang mga Hamas sa kanilang bansa. Kasabay nito, tiniyak naman ng Israel na hindi pipigilan ang mga humanitarian aid patungong Gaza. Samantala, sa nagpapatuloy na gyera, sumiklab ang bakbakan sa Lebanon-Israel border kung saan 5 miyembro umano ng militant group na Hezbollah ang napatay. Ito na ang pinakamalaking bilang ng napatay na miyembro ng grupo sa isang araw. Babala pa ng Israeli military, kung patuloy pang umatake ang Hezbollah ay hindi sila magdadalawang isip na gumanti. Kasunod nito, ilang bansa na ang nag-issue ng travel alert sa Lebanon. Ang Amerika, itinaas na sa alert level 4 ang travel advisory sa Lebanon kasabay ng paghimok sa kanilang mga mamamayan na huwag munang bumiyahe patungo doon. Pinayuhan din ang mga American nationals sa Lebanon na lumikas habang mayroon pang commercial flights. Ganito rin ang babala ng United Kingdom sa kanilang mga mamamayan. Ilan pa sa naglabas ng kani-kanilang warning ang Canada, Germany, Australia at Sweden. Sa ngayon, nananatili sa mahigit 4,000 ang bilang ng namatay sa nagpapatuloy na gyera. Joyce Salamatin para sa Bayan.